Hello everyone! Welcome to our live. Alright, so kumusta kayo? At ngayon ay tayo ulit ay magbabasa ng Bible. So nung kagabi ay hindi tayo nakapagbasa, pero ngayon ay tuloy natin ng madaling araw 4 AM na. Okay, dahil kagabi ay medyo pagod tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil ngayon ay medyo nakakahinga na. Alright, tayo ay medyo masarap yung pakiramdam. Yan, dahil nakatulog tayo ng kahit paano konting tulog. Alright, but praise the Lord dahil merong ganitong pakiramdam. Alright, at nawa ay kayo din, ganito rin yung pakiramdam. Pero syempre, yan, hindi tayo satisfy, okay, sa pamumuhay dito sa buhay kung wala ang Bible. Alright, so nung last time ay nasa Matthew chapter 26 na tayo. Okay, or nasa Matthew chapter 25 wala. Okay, bukas or mamayang gabi ay Matthew 26 na tayo. Ngayon ay talakayin natin yung ang mga tupa at ang mga kambing. Okay, paano tayo maging tupa? Alright, kasi dalawa yan. Okay, tupa at kambing. Alright, so ngayon basahin muna natin yung verse 31 hanggang verse 46. And then makita natin dito, okay, pipili tayo ng isang verse, alright, na naging blessing at ibinigay sa atin ng Panginoon. Alright, verse 31, at kapag ang anak ng tao ay darating sa kanyang kalwatian, at ang lahat ng mga banal na anghel ay kasama niya. Sa panahong iyon, siya ay uupo sa trono ng kanyang kalwatian. At titipon ang lahat ng mga bansa sa kanyang harapan at ihiwalay niya sila sa isa't isa, katulad ng pastol na inihihiwalay ang mga tupa mula sa kambing. Alright, bakit hinihiwalay? Siguro para hindi mag-away-away, okay, yung tupa at saka kambing. Alright, so verse 33, at ilalagay nga niya ang mga tupa sa kanyang bahaging kanan, ngunit ang mga kambing ay sa bahaging kaliwa. Okay? Pagkatapos ay sabihin ng hari sa kanila na nasa kanyang bahaging kanan, halika kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama, manahin nyo ang kahariang inihanda sa inyo mula pa sa pagkatatag ng sanlibutan. Verse 35, sapagkat ako ay nagutom, ngunit binigyan niyo ako ng makakain. Ako ay nauhaw, ngunit binigyan niyo ako ng maiinom. Ako ay naging dayuhan, ngunit ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad, ngunit ako ay dinamtan nyo. Ako ay nagkasakit, ngunit ako ay inyong dinalaw. Ako ay nabilanggo, ngunit ako ay inyong pinuntahan. Makita natin dito, alright, na yung kwento or merong lesson dito. Okay? Na dalawang animals. Tupa at saka kambing. At ang Diyos, okay, pinipili niya ang tupa kaysa kambing. Alright. At dito nagpapasalamat, okay, na binigyan ng ng damit, nung nagutom, pinakain, nung nauhaw, binigyan, okay, na parang ang sinasabi dito ay yung mga taong naniniwala sa Panginoon, which is yung mga niwala sa Panginoon, yun yung mga tupa. Alright. At sabi dito sa verse 7, sa oras na iyon ay isasagot ng mga matuwid sa kanya na sinasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at binigyan ka namin ng maiinom? At kailan ka namin nakitang naging dayuhan at pinatuloy ka namin? O naging hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at kami ay pumunta sa iyo?
Sa pagsagot ng hari ay sasabihin niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ito ay ginawa niyo sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid ko. Ito ay ginawa niyo sa akin. Pagkatapos ay sabihin din niya sa kanila na nasa bahaging kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, patungo sa apoy na walang hanggan, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ito yung mga hindi ligtas, hindi mga niniwala sa Panginoon, hindi nampalataya sa Panginoon. Alright? Na pwedeng mapunta sa impyerno. Sapagkat, verse 22, sapagkat ako ay nagutom, ngunit ako ay hindi nyo binigyan ng makakain. Ako ay nauhaw, ngunit ako ay hindi nyo binigyan ng mainom. Ako ay naging dayuhan, ngunit ako ay hindi nyo pinatuloy. Ako ay naging hubad, ngunit ako ay hindi nyo dinaptan. Ako ay naging nagkasakit, ako ay nagkasakit at nabilanggo, ngunit ako ay hindi nyo dinalaw. Verse 44, sa oras na iyon ay sasagot din sila sa kanya na sinasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw, o naging dayuhan, o naging hubad, o nagkasakit, o nabilanggo, at hindi kami naglingkod sa iyo. Kaya siya ay sasagot sa kanila, hindi nyo ginawa para sa isa sa mga pinakamaliit na ito. Ito ay hindi nyo ginawa sa akin, at ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan. Makita natin dito na na merong tupa at kambing. At saan ba tayo doon? Anong mas gusto natin? Sa kambing ba? Okay. Na pupunta sa impyerno. Okay. Hindi naniwala sa Panginoon. Hindi nampalataya sa Panginoon. At hindi naging malapit sa Panginoon. Ang sinasabi dito kasi ay ang mga kambing ay mga masusuway. Okay, hindi sila naniniwala na mayroong Panginoon at hindi sila naniniwala na mayroong impyerno. Na sila pala ay nanganganib. At sabi dito, okay, na sila ay merong kaparusahang napupunta sa impyerno. Okay? Na lahat daw ng mga kambing or mga hininiwala sa Panginoon ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan. And in verse 46, okay, ituloy natin. Ngunit ang mga matuwid ay patungo sa buhay na walang hanggan. Yung mga matuwid daw na yon ay yung mga tupa. Okay? Yung mga tupa ay yun yung mga anak ng Panginoon na tumanggap sa Kanya. Okay? At karamihan sa atin ay gusto natin na maging tupa ng Panginoon. Okay? At yung mga tupa ng Panginoon ay possible na ihahanda tayo ng Panginoon sa langit. Okay? Na time will come, tayo ay mamamatay at doon tayo mapupunta. Kasi tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas at naging tupa tayo ng Panginoon. Basic lang, paano nga ba maging tupa ng Panginoon? Or paano nga ba maligtas sa impyerno? Madaming hindi pa nakakaalam sa impyerno. Madaming hindi pa nakakaalam kung saan pupunta pag namatay. Madami pa hindi nakakaalam kung paano nga ba magkaroon ng buhay ng walang hanggan sa langit. Kung gusto natin na maging tupa, okay, tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Okay? At dito, napili natin yung verse na ito sa verse 34. Okay, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa kanila na nasa kanyang bahaging kanan, halika kayo kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin niyo ang kahariang inihanda sa inyo mula pa sa pagkatag ng sanlibutan. Okay. Dito, mamanahin natin yung inihanda ng Panginoon na langit.
merong street of gold. Sa langit merong isang puno na 12 yung prutas. Meron dong ilog or ilog na yung tubig ay salamin. Okay. Nakaka-excite na mapunta doon dahil ang Diyos yung gumawa. At para sa mga tupa lang yun. Okay. At kung gusto natin na maging tupa ng Panginoon, basic lang. Okay. Paano maging tupa ng Panginoon? Sabi ko kanina, tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Magpakumbaba tayo sa Panginoon at magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Okay. Papasukin natin ang Diyos sa ating buhay. Dahil ang Diyos lang ang daan para po tayo ay maligtas sa impyerno. Okay. Nalulungkot ang Panginoon kung may nag-share sa atin ng gospel, may nag-share sa atin ng word of God, tatanggihan natin, nagbibigay ng opportunity na makapag-share, makapag-explain na meron palang Bible na nagtuturo kung paano maligtas sa impyerno at kung paano maging tupa ng Panginoon. Madaming mga napapahamak, okay, na napupunta sa impyerno. Madaming mga nag-enjoy ngayon, okay, na nasa langit na. Pero ano bang gusto natin? Magdusa sa impyerno or okay, mag-enjoy sa langit? Kung gusto natin mag-enjoy sa langit, kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Dahil hindi natin kayang maging tupa, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa impyerno. Okay, pero kung ayaw natin, sige, gawa lang tayo ng kasalanan. Okay, enjoy natin yung pagkakabataan natin, disco, inom, mura, okay, saya, material things, bili dyan, bili dito. Sige. Kasi yung ating kaluluwa ay napapahamak. Pero kung ngayon, napakinggan mo ito, this is the time na magbago. This is the time na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit, hindi sa impyerno. This is the time na tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. And this is the time na maging tupa ng Panginoon. At yung mga tupa ng Panginoon ay ipupunta sa langit, which is tayo. Okay, dalaw lang yan. Pwedeng mamatay tayo ng tumanda, may sakit, disgrasya. Okay, mamatay tayo. Or, magkaroon ng rapture, yung second coming ng Panginoon. Okay, hindi natin maranasan yung mamatay, magkasakit, wala nang hininga dahil nga magkakaroon ng rapture. Pero dahil hindi pa dumarating ang Panginoon, andito po kami para mag-share ng gospel, para ibahagi ang katotohanan, para ibahagi na merong langit na naghahanda at inihahanda ng Panginoon para sa atin. Ang tagal na. Sigurado, pulido na yon, yung langit na yun. Inihahanda sa atin ng Panginoon. Nawa, mag-decide na tayo ngayon. Okay? At hoping and praying na this time, okay, merong makilala sa Panginoon. At masalong naging malapit sa Panginoon. At gusto nyo akong samahan sa aking journey, sa aking babasa. Welcome po kayo. At mag-message lang po kayo or mag-comment kayo if you have a question. Okay.
At dito na tapos ang ating nagbabasa ng Bible. Okay? Simpleng devotion. Okay. At tomorrow, okay, nasa chapter 26 na tayo ng Matthew. Alright? And shoutout kay IC Romero. Okay? Siya ay nakapag-tune in kanina siguro. Okay? At blessing dahil kahit papano, okay, may mga nanood. At praise the Lord sa inyong buhay. Sa willingness nyo na mapanood ito or gustong manood. Praise God. See you on the next live. Alright? And bye-bye.